Mahal na emperador, malinaw na nilason ka ng consort. Bakit di mo sabihin ang katotohanan sa emperador? 6 na buwan na akong nasa palasyo. Ni minsan ay di niya ako hinawakan. Lahat ng pagmamahal niya ikay isang suwenay. Ako'y gamot lang niyang pantagal ng buhay. Mahal na hari, nakikiusap ang iyong alipin. Huwag na po kayong kumuha ng dugo. Mahal na emperador, hindi na dapat kumuha pa ng dugo. Kung kukuha kayong muli, ako na ang gagawa. Huwag mo akong titigan ng may bahid ng dugi. Pumunta na tayo sa palasyo ng konsorte. Murong Zon, kung mamamatay ako ngayon, may luha ka bang ibubuhos para sa akin? Walang kinalaman sa akin yan. Murong Zon, habang buhay kitang kaayawan. Hindi siya nalunod. Mataas ang lipid sa dugo, matinding pagkalango sa alkohol, nagpalapot ng dugo, nagdulot ng brain thrombus. Sa madaling salita, stroke. Alcohol poisoning, ang sanhi ng kamatayan. Husay talaga ng top medical student. Pero ingatan mo ang kalusugan mo. Ilang gabi ka nang di makatulog dahil dito? Okay lang ako. Ginoong Lin, Ginoong Lin. Binibining Lin, huwag ka munang mamatay. Binibining Lin. Kung mawawala ka, sasamahan kita sa hukay. Binibini, tao ka ba o kaluluwa? Nasaan ako? Sino ka? Binibini. Binibini, buhay ka pala. Ano ang nangyari? Ate, kahit ikay tunay na anak, ano naman? Ngayon ay nagmamakaawa ka sa akin. Nawalan ka na ng ganda. Lubos man ang pagmamahal ng emperador. Paano ka makikipagkumpetensya sa akin? Hindi kita sinadyang saktan. Bakit hindi mo ako mapatawad? Nais kong maging reyna. Sana ako lamang ang mahalin ng emperador. Nakatawid ako sa panahon. Ngunit, isang pangit na reyna na hindi minahal. Ang matinding hangarin ng dating may-ari ay buhay pa rin. Huwag kang mag-alala. Ang sakit na dinanas mo, ibabalik ko na makasandaang beses. Mabuti naman at buhay ka pa. Binibini, buhay ka pa pala. Susulatan ko agad ang emperador. Sandali, huwag mong sabihin sa kanya. Humanap ka para sa akin ng sanki. Gumawa ng maskarang pantakip sa kalahati ng mukha. Para saan iyan? Malalaman mo rin. Reyna, huwag mo akong tingnan. Ang mga maitim na batik sa mukha ko, likas na kasama ko. Ako ang gagamot sa mga batik mo. Umalis ka na. Opo. Pangit na halimaw, lumabas ka. Bastos, sino ang hamak na nagsasalita sa palasyo? Itong pangit na halimaw, naiiba ka ngayon. Utos ito ni Concubine Zhang Zuru. Inanyayahan ka para sa pagkaraan ng 3 araw, handog na litsyon ng emperador, para kay Concubine Zhang. Sino ka ba talaga? Pagsabihan mo si Zhang Suero na magpakumbaba. Mas mataas ang ranggo ni Concubine Zhang. Ayaw niyang makakita ng kahit dumi. Isang hamak na tagapagsilbi ka lamang niya. Ano ang karapatan mong husgahan ng reyna? Walang puwang dito ang mga tulad mo. Tumahimik ka. Ikaw. Ikaw, nanakit ka pa sa akin. Karapatan kong saktan ka. Kailangan pang pumili ng araw. Panyon, pumunta ka na rito. Ayokong madumihan ang kamay ko. Ikaw. Tumigil ka. Emperador, inanyayahan ni Noble Consort ang Emperatrice sa Lychee Banquet. Nang marinig iyon ng Emperatrice, galit na galit siyang pinagtangkaan akong patayin. Babaeng ahas. Sa'yo, ang puso ko'y masyadong mabait. Dapat hindi ako nagpahinuhod. Kailan pa ako naging mabait sa iyo? Mismong sinabi mong pangit ang Noble Consort pagpasok, malaking kasalanan iyan. Wala akong kasalanan. Siyang una akong sinaktan ng Emperatrice. Emperador, humingi ako ng katarungan. May tao ba dyan? Ang hamak na ito'y walang respet, walang galang sa mataas at mababa. Ilabas ninyo siya. Dalhin sa Shensing si para parusahan. Bastos. Lin Zaiwei, sa mga mata mo, may emperador ka pa ba? Sa aking mga mata, wala kang lugar doon. Wala ka rin sa puso. Naiintindihan mo ba ang iyong katayuan?
Siyempre, naiintindihan ko. Nakuha ko ang trono sa tulong ng aking ina. Hindi sa pagsipsip sa... Ilabas siya ngayon din. Pan yun? Pagod na ako. Alis na tayo. Emperatriz, maawa kayo. Parang ibang tao na siya. Bitawan niyo ako. Lahat kayo, lumabas. Mamamalagi ako sa palasyo ng Emperatriz ngayong gabi. Teka muna. Gabi na. Anong masamang plano ba ang ginamit mo? Pinilit mo ang Reyna na manirahan kayo sa isang kwarto. Kayang kilatisin ng Reyna ang katotohanan. Di na kailangan gumamit ng paraan. Lene, Huwag po kayong masyadong magpanggap, Emperador. ang maruming mukha kong ito ay walang-wala kong para kay Snow. Kung napakamasunurin mo, bakit di ka na lang sa iba matulog? Lene, Ang babaeng to. Nang ahas humawak sa tauhan ko. Dapat noon pa'y tinapos ko na siya. Lubusin po ninyo ang galit. Kamahalin, kailangan nating magplano para di na makabangon ang Reyna. Ikaw, bukas ng umaga, dalhan mo ng malaking regalo ang Reyna. Reyna, regalo po ito mula sa consort. Regalo para sa akin. Patay na siya. Ha? Wala na siyang buhay. Bakit nangyari ito? Imposible. Binabalak na naman ni Concubine Buey sirain si Empress. Huwag mong hawakan. Ingatan niyo ang ebidensya. Dumating na ang emperador. Dumating na si Noble Consort. Empress Zhang, anong ginawa mo? tumawag ng tauhan. Ayon sa ulat sa emperador, patay na ang tingima. Empress Zhang, ikaw ang pumatay sa kanya. May reklamo ka ba? Dapat sa akin ka na lang nagalit. Ying Chun, magkapatid kami ni Ying Chun. Empress ang pumatay? Walang duda, galit siya kay concubine. Kagabi pa niya, pinarusahan si Gi, Emperador. Papatayin ng Empress ang inosente. Karapat dapat ba siyang maging ina ng bansa? Mga gwardya, gulungin si Empress sa Shenzhen Sea. Tumigil kayo, anong ebidensya niyo laban sa akin? Empress, namatay ang tao sa harap mo. Kahit gusto ko, humingi ng kahabagan. Hindi ko magawa. Ako ang magsiyasat ng bangkay. Autopsya. Hindi kaya siya talaga ay walang kasalanan. Hindi ako nagkakamali ng narinig, diba? Ang Reyna mismo ang magpapa-autopsya. Impossible. May masamang balak kaya siya. Mahal na hari, huwag po kayong maniwala sa babaeng itong lasingga. Sige na nga, bigyan kita ng isang pagkakataon na patunayang ikaw ay inosente. Naninigas ang dugo. Umingit ang pilak na karayom. 1 oras na mula nang malason siya. Pumasok lang siya sa aking silid ng 30 minuto lamang. Maliwanag na may nagbabaluktot ng katotohanan. Ipinapasa nila ang kasalanan sa akin. Reyna, mahirap paniwalaan ang sinasabi mo na kumbinsihin ang lahat. Pinoprotektahan ka lang niya. Sa pamamagitan ng pagtatap, laging sinasabi mo, magkapatid kayo ni Inchon. Eh bakit itong sugat ay umiiral? Ikaw, Paulit-ulit akong itinataranta ng konsorte. Ngayon pumatay siya ng inosente at ipinasa ang sisi sa akin. Nararapat siyang mamatay sa kasalanan ito. mahal na hari, tigilan mo po, mahal na hari. Hindi kaya ang nakaraan ay kanyang gawa. Hari, kailangan ninyong magpasiya. Hindi ko talaga nakita. Ang lason pala ng puso ng konsorte. Naghahangad ng pwesto ng Reyna? Totoong hindi masukat ang puso ng... Nilagay ng konsorte ang Reyna sa bita. Gipo, gay. 10 pung ang bibig. Mahal na hari. Hala, mahal na hari. Ay patawad ninyo po ako, mahal na hari, HMP. Tumigil ka. Ang sarap ng tsaa. Lin Jiwei, maalala ko ang bagay na ito. Hindi kita patatagumpayin. Lin Zaiwei, di ko alam na naimbestigahan mo ang ahas. Gaano karaming lihim ang itinatago mo sa akin? Bakit siya dumating? Bakit hindi pumunta ang emperador sa palasyo? Anong ginagawa niya rito sa akin? Lele. Kung hindi lang para kay Inang Reyna, hindi ako dito lalapit kailanman. Hindi ba ako kinamumuhian ng emperador? Pangit ang mukha ko at hindi ko kayang tingnan.
Bakit ka pa nagpakapagod na pumunta? Lin Zaiwei. Bukas ang paiging ng lychees. Sa ganitong itsura mo, dinudumisan mo ang mukha ko. Bakit ganito ako kahirap? Di mo ba alam sa puso? Parang pinahiya ka nito ng todo. Bukas magpapadala ako ng sugo. Suotin mo ang maskarang ito. Sa harap ng buong kaharian, huwag mong sirain ang dignidad ko. Ako po, nagpapasalamat sa emperador. Lin. Mahal na consort, inalis mo ang peklat sa mukha ko. Pero ang peklat mo ay nananatili. Ano ang dapat kong gawin? May masamang balak ang noble consort sa pagtawag sa'yo dito. Meron akong plano. Emperador, tingnan niyo po. Ang saya-saya naman ito. Noble Consort, ipinapakita ko ang respeto. Talagang mahal na mahal kayo ng emperador. Ganitong karangyaan sa Lychee Fest. Tama ka, isinilang kang perpektong maganda. Walang katulad sa kagandahan. Walang makakapantay sa harem. Emperador, narito na po kayo. Pero wala pa ang reyna. Sa tingin ko, takot siyang humarap sa inyo. Ang ningning mo, Noble Consort. Pagdating niya, mapapahiya lang siya. Maskara ang takip sa pangit niyang mukha. Takot lumantad, binigyan ka pa ng lason. Ang ganitong tao, dapat magpakamatay na lang. Kawawa naman ang reyna. Emperador, kung papayag kayo, dalhan natin siya ng pagkain. Dumating na ang reyna. Nakabihis ng marangya, ngunit napakapangit pa rin. Hindi makapasok sa mataas na lipunan. Ang katulong niyang laging kasama, ang maitim na marka sa mukha nito. Bakit biglang nawala? Emperador, ang lychee na pinadala nyo mula sa malayo para sa akin. Maaari ko bang tikman? Maghandog ng prutas. Ayon sa balita, ang lychee na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 tael at dinala sa ilog. Isang lychee lang, marangya ang Noble Consort, walang kwenta ang handog. Ngayong araw, iginawad kay Noble Consort ng titulong karangalan at gantimpalang 10,000 tael ng ginto. Pagbati sa inyo, mahal na konsorte. Naway mabuhay kayo ng matagal. Ang ngiti ng konsorte habang naglalakbay, walang nakakaalam sa pagdating ng lychee. Bakit ganito itong lychee? Walang tamis? Inang Reyna. Ang piging ng lychee mula sa emperador ay para lamang sa mahal na konsorte. Bakit inyo na unang kinain? Ang mga ito, Inang Reyna. Isang reynang puno ng inggit. Hindi nararapat sa inyong katayuan. Ako ang tunay na reyna. Siya ay isang konsorte na may pangalang marangal. Walang karapatan sa akin. Paano siya makakahigit sa akin? Kagalang-galang ang Inang Reyna. Ngunit alam ng lahat, ang paborito ay ang konsorte. Inang reyna, baka hindi mabuti sa inyo ang lychee. Dahil sa mahinang pangangatawan, ang labis na pagkain nito ay magdudulot ng lagnat at sasakit ang katawan. 100,000 tael para lang sa ngiti niya. Samantalang nagugutom ang mga kawal. Emperador, ang Inang Reyna ay nagsiselos sa konsorte. Siya'y may sirang mukha, lagi nang may maskara. Nararapat ba ito sa isang reyna? Nasaan ang dangan ng ating imperyo? Kung hindi nasugatan ang mukha ko, ano ang gagawin mo? Hari, kung hindi nasira ang mukha ng reyna, nakikiusap ako, kusa akong tatanggap ng 100 palo. Sa halip, hihilingin ko sa hari na gawing reyna ang konsorteng Gi. Hari, gawin niyong reyna ang konsorteng Gi. Mahal na reyna, ako, wala akong hanggaring maging reyna. Tanggalin ninyo ang maskara. Reyna, kung ayaw mong tanggalin, Hindi na kailangan, ako ang tatanggal. Pan yun? Kanina ko pa napansin na wala ang mansa sa mukha ng alilang ito. Kung gayon, Minister's Ham, tatanggap ka ng 100 palo, hindi ba? Kung takot ka kay Minister's Ham, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. ano ang ikatatakot ko? Natatakot ako na nagpapanggap ka lang. Kapatid, humihingi muna ako ng paumanhit.
Ang peklat sa mukha ng Reyna, nawala na nga talaga. Ito ang tunay na napakagandang karakter. Imposible iyon. Ang mukha mo. Mag-ingat po kayo, kanyang mahal. Baka kayo mahulog muli. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Ginoong Zhang, saan kayo pupunta? Ako po ay... Lasing na masyado ako. Nakagawa ako ng pagkakamali sa pagsasalita. Makikiusap po ako sa hari. At Reyna, patawarin niyo ako. Ang salita ng hari ay parang ginto. Hindi naman siguro si Ginoong Zhang na isirain ang mukha ng hari. Wala po akong kapal na mukhang gawin yon. Mahal na hari, walang ganoong hangarin ng aking ama. At saka, ang Reyna. Noong nagbalik ang kanyang kagandahan, hind niya sinabi sa hari, hind ba't ito ay pagkakasala sa pagdaya sa hari. Mahal na hari, naaalala ko ang kautusan ninyo kahapon. Hen po ba? Hen ko kayo binigo, di ba? Ang galing mo talagang mga tuwiran. Ginoong Zhang, dahil sa katandaan mo, aawasin ko ang 100 palo. Hindi mo na ito tatanggapin. Hen po pwedeng ganoon. Ang 100 palong ito, hen dapat bawasan kahit isa. Kung hindi tayo magpapakita ng halimbawa, mamaya, lahat ay mawawala ng respeto sa emperador. Ikaw, Dumating na ang Reyna Dowager. Tama ang sinabi ng Emperatrice. Ang Emperatrice ay ina ng imperyo. Walang pag-aalinlangan dito. May taong susubo sa aking paningin, sinumang maghamon sa monarkiya ay dapat pahirapan. Saklolo po, Emperador. mahal na emperador, Maaari po ba kayong mahabag? patawarin po ninyo ang aking ama. Aray. Emperatrice, may reklamo ka ba? Harapin mo ako. Bakit mo kami pinag-iinitan? Hala. May taong ilalabas. Mahal na emperador, maaari po ba ninyo akong patawarin? Nakikiusap po ako, saklolo ko. Inang Reyna. Lin Jiwei, panoorin mo. Reyna, nararapat na magkaroon agad ng anak ang emperador. Si Murong Zun ay hindi pa nakakadampi sa orihinal na asawa. Paano siya magkakaroon ng anak? Bigas. Umalis ka muna. May mahalagang pag-uusap kami ng emperador at akin. Aalis na ako. Inang Reyna. Lason niya si Yukino noon. Karapat-dapat ba siyang magkaanak sa trono? Huwag mong kalimutan, emperador, sa tulong ng angkan niya kaumakyat sa trono. Si Zhang Xuenu ay anak ng mababang opisyal lang. Emperador, unahin natin ang kapakanan ng kaharian. Inang Reyna, bagamat mababa ang estado ni Xuenuo, marangal ang kanyang ugali. Noong una, kung walang suporta ng angkan Li, paano ko magagawang italaga si Lin Ziwei bilang Reyna? Walang makapipilit sa akin. Emperador, dapat mo nang bigyan ng tagapagmana ang Reyna. Emperador, ngayong gabi, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Pagpupugay po sa emperador, nabalitaan po ng inang Reyna, na nilanat ang Reyna, nais po niyang dalawin, kaagad ang Reyna. Ang inyong kamahalan. Gaano katagal ninyo nang hindi napupuntahan ang aking palasyo? Mutya, tumigil po kayo, may utos ang Reyna ina, manatili kayo sa palasyo ngayong gabi. Ang hamak na babaeng ito, nilinlang niya ang Reyna ina para sa kanyang kapakanan, hindi maaari. Totoong matutulog ang hari sa kanyang palasyo ngayong gabi. Pakalma po ang inyong galit kung magkakaroon kayo ng prinsipe bago ang Emperatrice. Ang Emperatrice ay hindi na magiging hadlang sa inyo. Ang babaeng iyon ay Panyon, magmadali ka. Ayusin mo ang mga regalong bigay ng hari bago pa ito bawiin. Opo, Mutya. Tignan natin ang sakit na kinukunwari mo. Ano ang tinitingnan mo?
Hanggang ngayon ba? Ikaw ang aking reyna. Ako ang emperador. Bakit hindi ako dapat tumingin? Bitawan mo ako. Ano nang gagawin mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kumalma ka. Hindi talaga siya darating, di ba? Banal na hari, maging mahinahon po kayo. Sinabi kong wala ka sa puso. Hindi mo ba gusto ang maging kasama ko? Hanggang sa pagmakaawa sa Reyna Dowager. Kaya ngayon ay, gagawin ko ang gusto mo. Ang iniisip mo, alam ko na ang plano mo. Ngayon ay, magmamahal ng baboy, isang baboy. Banal na hari. Kung may kakaibang hilig ka, pumunta ka sa kusina. Maraming baboy doon. Ang galing mong magsalita, Reyna. Ginagawa mo lahat. Para makuha ako, gusto mo ng aking pagmamahal. CJ, kaya ngayon ay, gagawin ko ang hiling mo. Emperador Murong. Umalis ka dyan. Aray! Aray! Anong ginawa mo sa akin? Kahit walang silver needles, mapapalamig ko ang init ng emperador. Huwag kang mag-alala. Ilang araw lang na paglilinis ng isip. Simula ngayon, tatanggalin ang iyong pribadong kusina. Hahatiin ang buwan ng allowance mo. Gusto kong makita hanggang kailan ka tatagal. Magagawa mo pa bang maging matata? Lene. Emperador, may emergency. Anong nangyayari? Pagpalainawa ang emperador. May outbreak ng salot sa Kyoto. Mahal na hari, kahit sa mga yunuko ng palasyo, may nahawa na sa sakit. Emperador, ang pandemyang ito, umaabot sa 130,000 ang Emperador, sa labas ng lungsod, di mabilang, ang bilang ng patay. Mahigit kalahating buwan na. Kumakalat ang salot sa kabisera. Mga walang kwenta kayong lahat, wala man lang nakaisip ng solusyon. Mga walang silbi talaga. Sa kaalaman ng emperador, sa palagay ko po, kailangang solusyonan ang ugat nito. Ang mga veterinaryong ito, ang dapat maghanap ng lunas. Tumawag kayo ng manggagamot. Hindi kailangan ng mga doktor. Ilabas niyo silang lahat, at paluin ng 30 beses. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Ito po'y para sa consort. Espesyal na ipinadala ng emperador, ang bulsang ito na may pabango, pananggalang sa salot. Ganito po ang sabi nyo, ngayong laganap ang sakit sa labas. Kahit mahawa ang reyna dahil sa kapabayaan, normal lang yun, di ba? Opo, naiintindihan ko na. Magpapadala ako ng tauhan, sa palasyo ng reyna agad. Ano pong pinagkakaabalahan nyo dito? Libo-libo na raw ang namamatay. Isang buwan nang didinalaw ng emperador. Dapat po kayong mag-alala. Huwag niyo nang banggitin ang emperador. Ngunit, bilang manggagamot, ang pinakamahalaga ngayon, ang humanap ng lunas sa salot. Nakausap ko na ang reyna. Kulang sa tauhan ng consort ngayon, kaya dinala ko ang ilang alila. Puntahan nyo na agad ang reyna. Pinadalhan mo ang reyna, nang may sakit na babae mula sa epidemya. Ano ba ang iniisip mo? Nagdududa ka sa consort. Kahit wala pang sinasabi ang reyna, ang lakas ng loob mong magmalaki, sana ay maparusahan ka. Kitang-kita ang sadyang. Pagtupad sa kagustuhan ng konsorte ay naunawaan ko. Natanggap ko na ang tap. Umalis ka na. Kapag ang hamak ay may kapangyarihan. Reyna, huwag kayong pumunta, baka mahawa kayo. Magbangon muna kayo. May paraan ako para iligtas ka. Nangangailangan lang ng pagsubok. Nais mo ba ito? Oo, nais ko. Susubukan ko ang gamot para sa reyna. Ipaalam ko sa reyna na ipadala na ang tao, pero napansin ko, nagluluto ng gamot ang reyna, at nagsasaliksik para sa lunas. Sa kanyang kakayahan, panaginip lang ito. Panggigilit lang sa emperador, ang tunay niyang pakay. Ang hamak ay mapagmataas. Hindi ko hahayaan siyang manalo. Dumating ang emperador. Emperador. Sa wakas dumating ka na rin. Nangungulila ako ng sumasakit ang dibdib ko. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo. Kamakailan lang, abala ako sa paggagamot ng salot. Naging malamig nga ako sa'yo. Huwag kang lalabas sandali. Manatili ka sa palasyo. Narinig ko.
Ang Reyna raw, kamakailan ay gumagawa raw ng gamot sa salot, at sinubukan pa sa may sakit na babae. Totoo ba ito? Hindi ako magsisinungaling sa emperador. Kung napagaling niya ang peklat, baka kaya nga niyang lunasan ang salot. Gusto ko rin makita kung talagang kaya niyang gumawa nito. Tayo na, tingnan natin ang kanilang ginagawa. Emperador, huwag kayong papasok, baka nahawa na rin ang Reyna. Kalokohan talaga ito. Poong mahal na hari, aking nagawa ang lunas para sa salot. Walang oras na masasayang, kailangan ng magamot. Mamaya na po, poong mahal na hari. Pakiusap, sagipin ninyo ang bayan. Tunay bang, ikaw ang gumawa nito? Dati akong nagkasakit ng salot, ngunit iniligtas ako ng Reyna. Utang na loob ko po ito, habang buhay. Para siyang nagbagong tao. Dapat kang magpahinga ng husto. Reyna, Reyna, Reyna. Hindi ba't malakas ang pangangatawan ng Reyna? 3 araw nang hindi natutulog ang Reyna para humanap ng lunas. Pinadala pa ng consort ang may sakit na alila dito. Lubos na nagsumikap ang Reyna hanggang siya'y himatayin. Nawala ng malay ang Reyna, hindi makainom ng gamot. Ano ang dapat nating gawin? Lin Zaiwei, bakit ka nagbago ng ganito? Ipapaalam ko po sa emperador. Pagbibigay alam sa emperador, may kaguluhan sa labas ng lungsod. Ang mga taong may sakit ay nagtatangkang pumasok sa kabisera. Dalhin ang reseta sa Royal Hospital. At utusan sila, gamutin ang mga tao ng mabilis. Opo. Ikaw ang alalay na dala ng Reyna. Tatanungin kita, saan natuto ang Reyna? Kanino siya nag-aral ng medisina? Marahil ay hindi alam ng emperador. Ang Reyna ay madalas hindi makatulog at nag-aral ng medisina. Gamit ang kaalamang ito, nakahanap siya ng lunas sa salot. Nag-isip ba ako ng masyado? Iba talaga siya. Umalis ka na. Opo. Emperador, bakit nandito pa kayo? Lene, ito ang aking palasyo. Nasaang bahagi man ako, kailangan ba ng pahintulot mo? Pumunta na po kayo sa konsorte. Pagod na ako. Ang bait mo at maunaway. CJ, kung gayon, sa konsorte na ako matutulog. Sasamahan ko kayo. Emperador, ano ang ibig sabihin nito? Hari, ano po ang ginagawa ninyo? Ako po ay may sakit pa rin. Hindi bagay na maglingkod sa inyo. Lin Zaiwei, lalong tumataas ang pagkagusto ko sa'yo. Abala kayong hari sa paglaban sa epidemya. Maaari bang maglagay ako ng 2 karayo? Lene, panlabas na pagpapanggap lang. Ang iyong ugali ay naghahanap ng atensyon ko. Nasa loob ang Hari Reyna. Anong pakay mo dito? Hari, nagkakasakit po ang consort. Pakisuyong dalawin ninyo siya. Si Yukino ay mabait at maunaway. Mas mabuti pa siya kaysa sayo. Kahit magwala ka man, hindi kita papansinin. Huwag ka sanang pumunta, butit patay na ang dati niyang amo. Nakakaiyak sanang makita niya ito. Bakit hanggang ngayon, masakit pa rin ang puso ko? Yukino, ayos ka lang ba? Emperador, hirap ako sa kalusugan, kaya di makapagpugay. Naku naman, bakit ka naman ganyan manamit? Ano sabi ng manggagamot? Ayos lang po ako. Subalit. Reyna, kailan kayo natutong magsanggaling? Talaga bang inatake siya ng masamang espirit kaya nga nagbago ang ugali niya? Madalas hindi makatulog ang Reyna sa hating gabi. Nagsimula siyang mag-aral ng medisina, kaya naayos niya ang peklat sa mukha. Ang chismis ng mga tao, paano natin paniniwalaan yan? Mahal na hari, baka nasa puso mo pa ang Reyna, kaya hindi ka na pumupunta sa akin. Ang nararamdaman mo para sa akin,
Paano siya makakatalo? Binigyan ko na siya ng trono bilang reyna. Kahit ganun ay ginawa ko na. Lahat ng kabutihan at katapatan ay naipakita ko. Kung gayon mahal na hari, mamayang gabi. Sana kayo'y manatili sa aking palasyo. Ang babaeng may sakit. Talaga bang si Yukino ang nag-utos na ipadala siya dito? May mga tungkulin pa akong dapat asikasuhin. Mauna na ako. Mahal na hari. Reyna, ginawa ko po ang iniutos ni. Sinabi ko sa mahal na hari, at binanggit ko rin ang alila ng consort. Mabuti naman. Kahit hindi maniwala ang hari, may isip-isip pa rin niya ito. Dapat turuan ng leksyon ang konsorte. Reyna. Mahal na Panginoon, ito ang iniutos ng inang Reyna na ipainom sa inyo. Umalis ka na. Opo. Lin Zaiwei. Ito ang bunga ng pagpapahirap mo sa akin. Mahal na lupain. Hindi ba't nasa palasyo ka ng konseha? Masyado akong naging mahigpit. Ngunit noong ako'y isang prinsipe pa lamang, si Yukino, ang nagligtas ng buhay ko. Alam ko. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mong kagabi nasa palasyo ng Reyna ang hari. Ang hamak na babaeng ito, naghahangad maglihi sa pabor ng hari. Buong palasyo ay nagpapasalamat sa Reyna. Sinasabi ng lahat na kayo raw, nagsugo ng alila dahil sa selos, upang saktan ng Reyna. Xiao Yu. Sumama ka sa akin, dalawin natin ang Reyna. Mabuti naman, napanatili ang aking karangalan. Reyna, halika rito. Ayusin mo ang aking suot. Nais mo ba akong sakali? Mahal na Reyna. Kataas-taasang emperador. Naparito ako upang humingi ng tawad sa inyo, mahal na Reyna. Pagkalooban ninyo ng kapatawaran ang aking katulong na si Chap. Hindi mo na ba napigilan ang sarili? Gagamitin mong panangga ang iyong katulong. Sueno, ano ba ang ginagawa mo? Tumayo ka agad. Kataas-taasang emperador, nagkasala ako sa inyo. Kataas-taasang emperador, muntik ko nang ikamatay ang mahal na Reyna. Mahal na Reyna, kung hindi ninyo ako patatawarin, wala na akong ibang gagawin, kundi ang manatiling nakaluhod magpakailanman. Reyna, Ang opinyon ng konsorte, sinasisi mo ba ako? Alam kong ayaw sa akin ng Imperatrix. Ngunit paano ko malalaman iyon? Diyos ko, yung katulong ay may sakit pala. Kaya napadpad siya sa palasyo nang hindi sinasadya. Talagang inosente ako. Inang Imperatrix, pakiusap, huwag ninyo akong parusahan. Sueno, naniniwala akong hindi mo sinasadya. Malamang sa pagkakamali ng mga tauhan, bibigyan ko sila ng matinding parusa. Ang mahal na hari. Alam ko po, ang Imperatrix ay palaging mapagpatawad. Hindi niya ako pagbibintangan. Ang seremonya ng tsaa, kahit bata ay kaya gawin yan. Ang kapatid ng konsorte ay nasa chismis. Para patunayang walang kasalanan, ipadala natin si Kiaoyu sa hukuman at pahirapan ng husto. Walang makakatiis dyan. Mabubuko rin natin ang tunay na mastermind.
Mga gwardya, ikulong si Kyaoyu sa piita. Hatakin niyo siya. Mahal na hari. Pakiusap, maging maawin po kayo. Siya ay aking pinakamalapit na katulong. Kung bigla siyang ipapasok sa korte ng parusa, ano kaya iisipin ng iba tungkol sa akin? Mahal na hari. Mahal na hari, tiyak ang kapatid ng konsorte ay nadaya ng hamak na katulong na ito at nagmakaawa para sa kanya. Mahal na hari, pakitawan siya ng mabigat. Dalhin niyo siya. Consort Zuru. Saklolo po, tulungan ninyo ako. Consort Zuru. Mahal na hari. Ang nagsasamantala sa kapwa, sa sarili babalik. Kung hindi ka parurusahan ng langit, ako ang gagawa nito. Panyon, ihatid ang konsorte. Consort, mag-ingat po kayo. HMP. Nalutas ng reyna ang krisis ng hari. Marami siyang natanggap na kayamanan at alahas. Ang pinakapaborito ngayon ay hindi na ang konsorte. Nabalita ang lahat ng katulong niya ay ipinadala na sa korte ng parusa. Ano ba yung kalokohan mong sinasabi? Ang ingay-ingay mo, wala ka bang pagmamahal sa buhay? Huwag po kayong mag-alala, mahal na Gina. Narinig ko lang po ang chismis sa palash, kaya napadaldal ako ng konti. Patawarin niyo po ako, mahal na Gina. Mukhang hindi na natin mapapanatili si Chow Yu. Mahal na Gina, nabalitaang namatay si Chow Yu sa bilangguan. Nahabag ang consort sa kanya. Takot kayang may koneksyon sila. Ipapaalam ko sa kanya. Habang nandito ako, hindi siya makakapagpalabas, babang nilala. Dumating na ang Empress Dowager. Tumayo na kayong lahat. Empress, ang iyong paggamot sa salot ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit sa harem na ito, ang pag-aanak ng prinsipe, ang pinakamahalaga. Ipinagkakaloob ko ang hihuan incense. Naiintindihan mo ba ang layunin ng Empress Dowager? Ngunit hindi dumadalaw ang emperador. Paano ako mag-isa? Huwag mong alalahanin iyan. Tanggapin mo lang ang ipinagkaloob ko. Pumili ng plaka, Emperador. Bakit Empress ang lahat ng plaka? Bilang pinuno ng 6 na palash, dapat mas madalas bisitahin ng emperador ang Empress. Inang Reyna, paano ito magagawa? Huwag kang sumuway. Anak ko, isipin ang kapakanan ng imperyo. Kasama ang Empress. Magkaanak ka agad upang manatiling matatag ang imperyo. Yan ang pinakamahalaga. Bakit wala akong pagsisisi kay Yukino, mas lalo pang sumasaya ang puso ko kay Lin Ziwei. Buti na lang at hindi ko itinapon. Nandito na talaga ang emperador ngayong gabi. Mukhang may problema ang emperador. Dahil ba sa emperatrice? Noong una ka pa, sa harap ko, hindi ka naging bastos. Baka may malaman siya. May lakas ka bang lasunin ako? Nakatayo sa labas ang mga tauhan ni Emperatrice Dowager. Emperador, magpanggap tayong dalawa. Gusto mong magpanggap kasama? Paano tayo magpapanggap? Magaling naman siyang humalik. Emperador, umalis na ang mga tauhan ni Emperatrice Dowager. Pakawalan mo na ako. Lin Ziwei, anong ginawa mo sa akin? Para maprotektahan ang aking dignidad, ito lang ang paraan. Hindi kita sasaktan. Gisingin niyo ako. Nais kong maligo sa malamig na tubig. Ikaw at ako. Naku, malala. Siguro epekto ng pampagana. Ano ba tong sinasabi ko? Haring, okay pa po ba ka? Hindi naman seryoso ang hari, di ba? Ikaw ang aking reyna. Bakit hindi pwede? Unang beses ko pala. Lin Ziwei. Ito ay dahil sa sarili mong pagkukusa.
Ang inyong kamahalan. Nagkakasakit po ang konsehong Guifei. Nais niyang makipagkita agad sa inyo. Mangyaring magpahinga na kayo. Ako'y dadalawin si Yukino. Tiyak dahil sa pampasigla. Bakit ganito kalungkot ang pakiramdam ko? Ginang, kasalanan ko ang lahat. Ako'y nang ahas magpasya ng mag-isa. Nakadagdag ako sa inyong paghihirap. Bilang reyna, nararapat kong dalawin siya. Hindi ninyo kailangang puntahan siya. Nais kong malaman kung ano talaga ang balak niya. Ang inyong kamahalan. Nagdadalang tao na po ako ng prinsipe. Gayfie, nagpapasalamat ako sa iyo. Maswerteng, ligtas ang prinsipe. Ang inyong kamahalan. Nakarating na ba kayo sa palasyo ng reyna? Dumating na ang reyna. Dahil nagdadalang tao ako, hindi ako makapagbigay galang sa reyna. Maaari ba ninyo akong patawarin? Pagbati, mahal na hari. Ang kapatid ng konsorte ay nagdiriwang ng kagalakan. May dala akong espesyal na handog bilang pagbati. Kakakumpisal lamang ng maraming gantimpala. Maliit lamang ang aking buhay. Mahina ang kapalaran ko. Baka hindi ko kayanin. Natatakot ako sa paninibugho ng iba. Natatakot akong mapagbuntunan. Wala pong katotohanan iyan. Isang simpleng alay panalangin lamang ito. Tagapanggamot, suriin niyo po ang mga handog mula sa iba't ibang konsorte noong nakaraan. Kung may anumang kahina-hinala upang maiwasan ang mga suliranin. Gagawin po. Mahal na konsorte, magpahinga kayong mabuti para sa sanggol. Babalik ako bukas upang dalawin kayo. Kahanga-hanga po ang inyong ginawa. Nakatuon ang puso ng emperador sa Diretso na po siyang nagbalik sa palasyo. Reyna, siya'y isang natalo kong kaaway lamang. Di kaya, totoo bang sinapian siya ng multo? Masamang pangitain ito. Hindi po ganoon. Pupunta muna ang alila sa observatoryo. Mahal na hari. Nagdadalang tao, bakit ka pumunta rito? Nais kitang makita, mahal na hari. May ulat ako sa inyong kamahalan. Hinihingi ni Ministro Zhang ng Qin Tianjian ang audience. Qin Tianjian. Ano ang dahilan ng bigla niyang pagpunta rito? Tiyak masayang pangitain mula sa langit. Dapat kayong makipagkita, mahal na hari. Ipagbigay alam, Qin Tianjian. Opo. Tawagin ng Qin Tianjian. Ulat ako sa inyong kamahalan. Nagmasid ako ng mga bituin kagabi. Nakita kong naghiwalay ang Ziwei Star. Palatandaan ito ng malaking kapahamakan sa palasyo. Pangahas na hamunin ang reyna. Mahal na hari, pakitahan po ninyo. Parang ibang tao na ang reyna. May masamang espiritong sumanib sa kanya. Malapit nang may madanas ng karahasan sa loob ng palasyo. Maaapektuhan pa ang kaharian natin. Huwag kang magbintang. Hindi ko palalampasin ang paninirang puri sa reyna. Lumabas ka, kung hindi, pupugutan kita, layas. Mahal na hari, pakitahan po ninyo. Mahal na hari, nakasalalay ang kapalaran ng kaharian. Hindi natin ito mapapabayaan. Kung hindi, pansamantalang ihiwalay ang reyna. Upang ang sanggol sa aking sinapupunan ay hindi madamay sa gulo. Isang ordinaryong astrologo lang siya. Umuwi ka muna. Ako mismo ang magpapasya sa bagay na ito. Reyna, tingnan natin kung gaano pa katatag ang trono mong pinagmamalaki. Don't be sad, lady. You and the emperor will have children. What do I have to be sad about? He and I are just. It must be because of the aphrodisiac. He is the emperor. There are 3,000 concubines. How much sincerity does he have for me? Lady, the imperial concubine has arrived. Greetings, Empress. I am pregnant, so I will refrain from greeting you. Everyone, please rise. Imperial concubine, this pregnancy is precious. Please be careful not to fall. Rahua, place the Persian wool rug bestowed by the emperor. Yes, lady. The imperial concubine is so lucky to become pregnant so quickly. The emperor's first child since his reign. Indeed, it is very precious. Failure is not an option.
Empress, why did you push me? Reyna, bakit mo ako itinulak? Ayos ka lang ba, ate? Pakitaan mo ako agad. Huwag kang lalapit sa akin. Yukino, Emperador, Yukino, ayos ka lang ba? tulungan ninyo ako. Dinudustaan mo ba ako, konsorte? Bakit mo sinabi na iginawa mo siya, konsorte? Mga kagalang-galang, nakita niyo ako ang humawak sa konsorte. Malayo ang aking kinatayuan, kaya di ko nakita ng maayos. Ganoon din ang aking nasaksihan. Emperador, kanina pa ako nahihilo. Baka tulad ng sinabi ng astrologo, sinaliban ng masamang espiritu ang Reyna. Kung gayon, ang sanggol sa aking sinapupunan. Huwag mong sabihin ang ganito, tiyak na ligtas ang prinsipe. Poong Emperador, maaari po bang ilagay ang consort sa palasyo sa labas upang magpagaling? Sa ganitong paraan, maiiwasan ang anumang gulo. Sunyang, paano ko kayang palayasin ka? Reyna, ikaw, Ang inyong kamahalan, magsagawa po tayo ng panalangin sa templo para sa bayan. Ito ang magpapatunay na hindi po kayo masama at mapapatigil ang mga chismis. Emperador, nabanggit ko nang ako'y nag-aral ng medisina. Nakalimutan na ba ninyo? Kung ako'y masama nga, bakit ako mag-aaral ng lunas? Upang iligtas ang inyong mga buhay. Tama, kung wala ang Reyna, lahat tayo ay may sakit na. Totoo iyan. Paano naging masama ito? Siya ang pinakamahusay na manggagamot. Mabuhay ang Reyna. Mabuhay ang Reyna. Mabuhay. Mabuhay ng walang hanggan. Konsorte, nagmumungkahi ka bang ako'y manira sa... Isinasaalang-alang ko ang iyong pagdadalang tao. Bumalik ka sa iyong silid at magmuni-muni. Isulat mo ang mga banal na kasulatan 100 beses. Poong Emperador, dalawin ko kayo sa oras na may panahon kayo. May tao ba rito? Ihatid ang konsorte sa kanyang palasyo. nakakagalit talaga. Hating gabi na, tinawag niya ako. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mahal na hari, hating gabi na po. Aalis na po ako. Sinabi ko bang umalis ka? Gusto mo bang ako, ang pumatay ng apoy? Kailangan kong sabihin, nakuha mo talaga ang atensyon ko. Ngunit iba ang relasyon ko kay Yukino. At buntis siya ngayon, mas mabuting manahimik ka na lang. Huwag kang mag-isip ng kalokohan. Kung sasabihin ko, hindi ako pumatay sa konsorte. Paniniwalaan mo ba ako? Aalis na ako. Lin Zaiwei. Lalo kitang hindi maintindihan. Ano nang nangyari? Nagmadaling. Bumalik si Mei Siyang sa palasyo para magtrabaho. Nakita ni Ruhuang na may daladalang damit na may dugo galing sa silid ng consort. Impossible. Nagpapanggap na buntis ang konsorte. Para lang sa pag-aagawan ng atensyon. Tama ka dyan. Hurry, ipaalam natin sa emperador. Mabibigo na ang consort. Huwag magpanik. Espesyal ang relasyon namin ni Yukino. Manahimik ka na lang, huwag ka nang mag-overthink. Magiging masaya ito. Naka-house arrest siya ngayon. Tiyak na may konsensya siya. Labis ang kanyang takot. Nagbabalak siyang lokohin ako. Kasama ng emperador ang reyna ngayong gabi. Kahit nagdadalang tawa ko sa kanya, hindi man lang siya dumalaw. Poong reyna, kapag lumipas ang panahon, malalantad ang peking pagbubuntis mo. Ang prioridad ngayon ay humanap tayo ng paraan para isisi sa reyna ang pagkalaglag. Bihira siyang lumabas. Kaya walang pagkakataon. Poong reyna, huwag nating kalimutan, malapit na ang Mid-Autumn Banquet. Tiyak na dadalo ang reyna. Marami pa tayong pagkakataon. Tama ka. Reyna, ang trono mo ay malapit nang maging akin. Handa na ba kayo? Ang selebrasyon ng buwan ng Taglagas ngayong gabi. Parang lahat kayo'y napakakipo. Maging komportable lamang kayo. Halina't magsimula. Huli po ang inyong nakababatang kapatid, paumanhin, aking mahal na haring kapatid. Ito ba ang prinsipe? Pinakamakisig at marangal sa Kyoto. Siya ba si Prinsipe Shang Guanjun? Tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang itsura. Inang reyna, kilala ninyo si Prinsipe Jin mula pa sa pagkabata. Matagal siyang naglakbay bago nakabalik sa palasyo. Kaya pala pamilyar ang kanyang mukha.
Mahal na hari, ako'y mag-aalay ng serbesa sa inyo para sa inyong masaganang kapalaran. Inang Reyna, ina. Ako naman po'y nais ding mag-alay ng inumin. Inang Reyna, ina. Hindi naman siguro kayo'y magtatanggol sa dignidad kong ito. Kung mag-aalay ka ng serbesa sa akin, syempre ay tatanggapin ko. Arg. Masakit ang tiyan ko. Mahal na hari, Sino? Anong nangyari? Ano ito? Inang Reyna, ina. Bakit ayaw mo akong palayain? Reyna, bakit niyo patuloy na binabantaan ang konsorteng mahal? Nagdadalang tao po ako sa anak ng emperador. Napakalupit niyo po, Emperador. Ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat maging reyna. Iligtas ninyo ang aking anak. Huwag kayong mag-alala. Tumawag ng manggagamot agad. Hindi naman siya buntis. Bakit ganito ang nangyari? May saffron powder sa gilid ng baso. Ito ang dahilan ng paghina ng konsorte. Malamang hindi na siya makakaligtas. Lumabas ka. Opo. Reyna, bakit kayo napakalupit? Kahit ang sanggol sa aking sinapupunan na wala pang anyo, ayaw ninyong patawarin. Emperador, ang lason sa inyong puso ay hindi angkop sa inang reyna. Ano ang paliwanag ninyo? Emperador, hindi ko linalason ang konsorte. Kung gusto kong gumamit ng lason, gamit ko sana ang yelo. Ang dugong ito may kakaiba. Emperador, mag-utos na kayo upang bitayin ang demonyong ito. Reyna Demonya, nagkasala ka ng malubhang krimen laban sa langit. Ngayon, hihingi ka pa ba ng kapatawaran? Emperador, hindi totoo ang buntis na sinasabi ng konsorte. Emperador, imposibleng magsinungaling ako sa pagbubuntis. Nakita mo mismo kanina. Ako, ang anak ko. Ito na ba ang paliwanag mo? Sa lahat ng mga araw na ito, nagkunwari kang mabait at dalisay. Pinatay mo si Yukino. Huwag munang magpadalos-dalos, Emperador. Magsalita tayo ayon sa katotohanan. Kung talagang buntis siya, bakit hindi siya nagkaproblema nung kumain ng malamig na pagkain kanina at bigla na lang sumama ang pakiramdam pagkatapos niyang maglimos ng alak? Ikaw ang naglagay ng lason sa kanyang baso, kaya nasira ang sanggol ng konsorte. Ministrong Zhang, siya mismo ang naglimos ng alak sa akin. Kailan ko napahira ng lason ang baso? Mahabag po kayo, Emperador. Si Panyon na kasama ng Reyna. Tumanggap siya ng suhol kay Shuangchan. Inutusan niya akong manipulahan ang kopa ng Konsehong Gui. Ang inyong kamahalan, iligtas ninyo ang buhay ko. Nagsisinungaling ka. Hindi tayo nagkita kailanman. May espesyal na selyong pilak na pagmamay-ari ng Reyna. Patunay na ito ay totoo. Hindi ka karapat-dapat maging reyna ko. Mga gwardiya, ibaba ang kriminal na si Lin Zaiwei Sa antas ng karaniwang mamamayan. at ikulong sa malamig na palasyo. Sandali lamang. May paraan akong patunayan na hindi talaga buntis ang konsorte. Ang inyong kamahalan. Kakamatay lang ng anak ko. Ngayon ako'y inaapi pa. Napakalaking kahihiyan ito. Kung ipagdududa ninyo ako, mabuti pang mamatay na lamang. Suenay, anong ginagawa mo? Paano ko magagawa na pagdudahan pa kita? Inosente ako. Manahimik ka. Ang mga pagkakamali ng konseho, bilang reyna, responsibilidad mong panagutan, mga tauhan. Ang inyong kamahalan, mahal na hari. Mangyaring makinig sandali. Hari, hindi naman. Nagmamakaawa kayo para sa reyna. Alam kong magkasama kayo mula pa sa inyong kabataan, ngunit malinaw ang ebidensya. Mahal na hari, ipagtatanggol pa rin ba ninyo siya? Mabuti naalala mo, Minister Zhang. Mahal na hari, sa palagay ko ay dapat, tingnan muli ang palso ninyo. Isinama ko ang retiradong manggagamot na si Ye. Mahal na hari. Hindi pa rin kayo nagtitiwala sa akin. Ako, Bakit hinahadlangan ng konsorte? Ito ng paulit-ulit. Patawag. Si I. Harapin ang hari. Magmadali. Suriin ang consortlet. Tiyakin ang kaligtasan ng prinsip. Pagpaumanhin, mahal na hari.
Hindi buntis ang konsorte. Ano? Consortlet. Nagtaksil ka sa emperador, dapat parusahan ang buong angkan. Peke ang pagbubuntis para sa pabor, kay lakas ng loob mo. Akala mo kung sino ka sa amin. Peke pa lang lahat. Mahal na emperador, patawarin niyo ang inyong konsorte. Siya ay nagkamali lamang sandali. Mahal na emperador. Alang-alang sa ating nakaraan, kahabagan ninyo siya. Patawad po sa pagkakataong ito lamang. Konsorte. Hanggang saan ka nagtago? Ng mga lihim mula sa akin. Mahal na emperador. Ako, nais ko lamang ng mas maraming pagmamahal mula sa inyo. Mahal na emperador. Pagmamahal. Binigyan kita ng aking pagmamahal. Hindi pa rin ba sapat iyon? Paulit-ulit mong pinagtangkaan ang emperatrice. Talagang mayroon ka. Pusong ahas. Mahal na emperador. Ang lahat ng aking sinabi ay totoo. Mahal na emperador. Kay ganda ng mukha. Ngunit kay lason. Ng puso, isang puso. Ako'y labis na. Naghinanakit sa'yo. Emperador, pahintulutang manatili ako sa inyong tabi kahit bilang isang katulong. Lumayo ka. Ngunit ang lason ay kumilos na. Yukino. Emperador. Ako. Hinding-hindi ko ikinamamatay ang paglipat ng uod para sa... Yukino. Bakit bigla na lang sumasakit ang puso? Hindi ko na mapigilan ang galit ko para sa'yo. Binabalang kita mula sa Guifei hanggang Rufei. Masyado pa nga siyang pinagbigyan. Alam mo bang napakahalaga niya sa emperador? Ang pakikitungo sa akin ng emperador ay pakitang tao lang. Pan yun? Huwag nating kalimutang magpasalamat kay Prinsipe Jin. Prinsipe Jin, mas maalaga siya sa'yo kaysa emperador. Kung pwede kang mamili, dapat si Prinsipe Jin ang pinili mo. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung kumalat yan, paano kung marinig ng iba? Emperador. Ngayong gabi, sa aking silid po kayo matulog. May kailangan pa akong gawin. Mauna na ako. Noong dati, hindi naman siya ganyan. Siguradong dahil kay Lin Jiwei. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Binibining consort, may balita mula sa palasyo ng Imperatrice. Mukhang may hindi pa natatapos na pagmamahal ang Imperatrice kay Prinsipe Jin. Mainam na pagkakataon nito para sa atin. Bantayan ninyong mabuti siya. Kapag magkasama na ang Imperatrice at Hari, kahit itapon ko sila sa ilog Wanghe, hindi mawawala ang kasiraang ito. Tunay na nakakagiliw ang paningin. Mas mabuti pa kaysa kay Murong Zul. Bakit kaya hindi siya pinili ng orihinal na bida? Ako po'y humaharap sa kagalang-galang na Imperatrice. Huwag kang mag-alala sa mga formalidad. Maupo ka na. Kung hindi sa tulong ng hari noon, hindi ako makakapag-usap sa araw na ito. Ako'y nangako. Ipagtatanggahan kita habang buhay. Jiwei. Sa totoo lang, ikaw ang laman ng puso ko. Ang pagmamahal ni Prinsipe Jin sa Imperatrice ay talagang natatangi. Ang inyong kamahalan, piliin ninyo ng maingat ang inyong mga salita. Lahat iyon ay mga bagay na nakaraan na. Ako ngayon ay reyna na. Kung ito ay makakalat, hindi maganda para sa atin. Ako ay lumampas na sa hangganan. Jiwei. Noong panahong iyon kung ikaw ay, ako ang pinili mo. Mas masaya sana tayo kaysa ngayon. Ang inyong kamahalan ay lasing na. Kung sariling kaligayahan lang ang iyong iniisip. Hindi ba ito ikahihiya ng mga ninuno at magulang? Ang inyong kamahalan ay hindi dapat magpakalulong sa anyo. Ano ang ginagawa ninyo? Reyna, ano ba talaga ang ginagawa ni... Prinsipe Jin, nais mo ba talagang mawala ang iyong ulo? Emperador, nais ko lamang magpakita ng pasasalamat sa kanya. Tumahimik ka. Reyna, hindi ko inakalang iimbita ninyo ang prinsipe ng pribado. Hindi ba? Alam ninyong dapat iwasan ito. O baka naman,
Sa iyong puso ay mas mahalaga ang prinsipe kaysa emperador. Yuki Haim, mukhang may mga bagay ka pang hindi natututunan. Ang tamang pag-ugali sa palasyo. Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga turo ni Reyna. Subalit, kanina nang makita kong kayong dalawa ay magkasalong nag-uusap dito. Nais kong maiwasan ang anumang pagdududa, kaya ko kayo pinagsabihan ng mahinahon. Malinis ang konsensya ko, walang katatakutan. Emperatrice, ikaw, sa mga pangyayari ngayong araw, ay may dapat ipaliwanag sa akin. Emperador, maraming bagay ang hindi mo pa na ipapaliwanag sa akin. Kung wala nang iba, ako muna iaalis na. Prince Jane. May mga bagay na mas mabuti na huwag nang pag-isipan pa. Bumaba ka na. Kapatid na prinsipe, paalam na po. Lin Zaiwei, nasa puso mo ba? Ang Prinsipe Jing lamang. Biaxia, pakawalan mo ako. Bakit mo ako pinagkakawatang-watanga? Nagkagusto ka na ba kay Prinsipe Jin? Bakit mo? Nagselos ang Biaxia. Hindi ako nagsiselos. Bilang Reyna, dapat kang maging maingat. Huwag mong sirain ang dignidad ng palasyo. Walang susunod na pagkakataon. Hindi ko ito palalampasin. Ito'y ipinag-utos ng Reyna Dowager na gawin para sa Biaxia. Aalis na po ako. Hindi nyo alam no? Nakita po, niyakap ni Prinsipe Jin ang Reyna. Namula ang mukha ng Biaxia, at napakagalit niya. Totoo ba yan? Ano nang ginawa ng Biaxia? Ang Reyna'y niyakap ng iba. Natural lang magalit ang Biaxia. Marami ang nakakita ng yari. Nakita ko po ang Reyna. Ano na nangyari sa kanila? Kumakalat ang chismis sa palasyo na may relasyon kayo ni Prinsipe Jin. Kahapon, nandoon din si mahal na Reyna Yukino. Hindi siya walang kinalaman sa usaping ito. Ano kaya ang dapat kong gawin? Kahit may 100 bibig ako, hindi ko maipapaliwanag ito. Huwag mag-alala. Manatili tayong tahimik. Walang hiya kang alipin. Walang hiya kang alipin. Nang ahas kang sumalpok sa mahal na Reyna. Mahal na Reyna, tulungan ninyo po ang buhay ko. Baguhan po ako rito. Hindi ko po alam ang mga patakaran. Nakasakit po ako sa mahal na Reyna. Huwag mo nang isipin iyon. Bumaba ka na. Panyon, balik na tayo upang magpalit ng damit. Panyon. Panyon. Ang mahal na Prinsipe Jin. Ang inyong kamahalan. Ngayon ay may narinig ako. Tungkol po ito sa Reyna at sa Prinsipe. May nangyari po ba sa kanila? Sabihin mo. Matagal na po silang may lihim na relasyon. Hindi po ba kayo nagduda? Tumigil ka. Anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali? Magsalita ka. Dumaan po ako sa palasyo ng Reyna. May narinig ako. Galing sa loob ang tunog. Ano ang narinig mo? Mga ingay ng kaligayahan ng lalaki at babae. Ay, sa panahong ito, baka may hindi pagkakaunawaan. Lene. Ang inyong kamahalan, ang Reyna ay kasalukuyang kayong mapangahas. Naparito ang inyong kamahalan upang dalawin ang Reyna. Ano ang karapatan mong hadlangan ito? May tao ba dyan? Buksan ang pinto. Opo. Yukino Hai, mukhang hindi ka pa natututo. Paano ka nakapasok sa aking silid ng walang paalam? Hindi ko magagawa yun. Ngunit ang mahal na Reyna ay nakatulog na. Hinding-hindi, may tao bang nagtatago sa palasyo? Ang kapal ng mukha, pangahas kang manlait sa akin. Mahal na Reyna, huwag kayong magpanik. Kung papasok ang emperador at iimbestigahan, mapapatunayan ang iyong kalinisan. Huwag siyang,
Ngayong araw, hayagan ako. Iniinsulto ni Yukino Hai. Kung wala talaga mga nakatagong tao sa silid ko, ano ang gagawin mo? Huang Xiang, kung ako'y nagkamali tungkol sa Reyna, magpapatira pa ako dito, at tatanggap ng 100 palo. Ang emperador ang magiging saksi. Ulap sa emperador, walang nakatagong tao. Yukino Hai, humiling ka ng tawad sa Reyna. Emperador, Kung susuriin ang mga pangyayari, si Yukino Hi ang may plano sa akin. Emperador, magpakita ka na. Lumabas ka sa kinaroroonan mo. Lumabas ka. Ang lingkod na babae, Ling Xiaoxiao. Nakikipagtagpo po ako sa emperador. Bakit nandito ka? Nasaan si Prince Jin? Mukhang nabigo si Consort. Bakit? Bakit mo ako? Pinagbibintangang nasa silid ko si Prince Jin. Consort Ru, naglalaro ka ba sa harap ng emperador? Emperador, hindi ko rin alam kung bakit nangyari ito. Ano ba talaga ang nangyari? Nakabantay ako sa pinto pero walang lumabas. Mahal na Reyna. Pinsan. Ayos ka lang ba? Bakit nakahandusay si Panyon sa labas? Pinsan. May gustong siraan ang aming pamilyang Lin. Kailangan nating ilipat siya. Delikado pero ligtas naman. Pasensya na kay Prince Jin. Pinalampas ko siya sa butas ng aso. Mahal na hari, kung may masamang sinabi si Consort Yukino tungkol sa akin kanina, nangako siyang tatanggap ng parusa. Nasasampalin ang sarili ng 100 beses. Mahal na hari, nagkamali po ako. Maaari po ba ninyo akong patawarin? Patawarin ka. Consort Yukino, hayagan mong ininsulto ang Reyna. Sa utos ko ngayon din, sampalin mo ang sarili mo sa labas ng palasyo ng 100 beses. Mahal na hari, ako po si... Consort Yukino, susuwayin mo ba ang banal na utos? Wala po akong lakas ng loob na sumu... Consort Yukino, hindi ka pa ba kumakain? Bakit ang hilaw ng mga sampal mo? Mas lalo mong pahirapan ang sarili mo. Panyon. Kailangan kong dalhin kay Emperador ang aking sariling ginawang mga kakanip. Tara na. Masamang babae. Sa tamang panahon, pagsisisihan mo lahat ito. Mahal na hari, ang Reyna ay paparating na. Bumaba ka na. Opo. Mahal na hari. Espesyal na Huffon cake ito ng Reyna Dowager. Subukan ninyo po. Hindi masama. Tikman mo rin. Ayaw ko ng matatamis. Zaiwei, sa mga nagdaang taon, dati wala akong tamang paghusga sa tao. May hiling ka ba? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan ng inyong hari ng pagkakataon. Ipinapakita mo ba ang iyong puso sa akin? Kayo ang hari. Ako ang reyna ninyo. Paano kita sisishin? Ikaw ang legal kong asawa. Nais ko makipag-ugnayan sa iyong puso. Mamayang gabi, hintayin niyo ako. Plano mo ba akong ipagkatiwala sa iyong pagtulog? Bakit kaya napakabilis ng tibok ng puso? Mahal na hari, ako po'y unang hihingi ng paalam. Zaiwei, sa pagkakataong ito, ako'y naging mapangmata sa'yo. Mula ngayon, doblihin ko ang aking pagmamahal sa'yo. Ang hari na nasa mataas na dako, unang beses humingi ng tawad sa akin. Sa aking mga gawa ako magpapatunay sa'yo. Paano mo ito patutunayan? Sa aking katawan ipapakita ko.
Masakit ang baywang at likod ko. Sana mas gentle ka sa akin. Ako, nais kong magpahinga ka ng matagal. Nakita kong pagod na pagod ka kagabi. Tulungan mo akong magbihis. Mamayang gabi. Hintayin mo ako. Madam, hindi po pwedeng gawin iyan. Regalo po ito mula sa emperador. Nakitulog na naman ang emperador kay Emperatriz. Huwag nating pahintulutang magbuntis siya. Madam, sa puntong ito, wala na tayong choice kundi kumilos. Alisin natin ang Emperatriz. Tama, patayin natin siya. Magkakaroon ako ng chance maging Emperatriz. Magagawa nating pukawin ang lason sa kanya. Magpadala tayo ng tao sa kanya. Opo, madam. Noon, tanging si Lin Jiwei ang nakalunas. 2 linggo siyang coma. Kung maalala niya ang mga pangyayari, mawawalan na ako ng pwesto. Reyna. Parang nakita ko na siya saan man. Pan yun? Yung katulong kanina. Taga-palasyo ba siya? Reyna. Bakit ngayon pa sumasakit? Di dapat lumakas ang dating kamalayan. Impossible. Reyna, ayos pa po ba kayo? Ah, lason pala ito mula sa kulang. Akala ko dati pa may kamalayan. Naging kampante ako. Nairita ng insenso ang dating lason. Reyna. Tatawagin ko po ang manggagamot. Walang saysay yun. Lason ng kulam ang nakapasok. Kailangan ng 100 taong Snow Lotus ng Kayanshan. Yan lang ang makakapagpaalis ng laso. Reyna, magising po kayo. Reyna. Hihingi ako ng tulong sa emperador. Hari, ginseng soup ito mula sa imperial na manggagamot. Pansamantalang mapananatili ang buhay ng Reyna. Pakibuka ang iyong bibig. Ang Reyna ay nilason ng salamangka, tanging Snow Lotus ng Tianshan ng lunas. Nakahanap na ba kayo ng Snow Lotus ng Tianshan? Pagpaumanhin po, Hari. Hinanap ko ang buong kabisera, ngunit walang nakuhang Snow Lotus. Isang grupo ng mga walang silbi. Matagal ko kayong pinagtanggol at inalagaan, ngunit wala pa rin kayong nagawa. Hari, pakipigil ang inyong galit. May paraan na ka bang masusuggestion? Hari, ang Reyna ay malamang. Hari, pakikontrolin ang inyong kalungkutan. Hari, huwag ninyong sisihin ang manggagamot. Ang inyong asawa ay tanggap na ang tadhana. Reyna, sabihin mo sa akin, wala na bang ibang paraan? Hindi. Subukan ko ang lahat ng posibleng paraan. Para lang sa'yo. Hari, meron akong naisip na solusyon. Sabihin mo agad, sa kasalukuyang plano, ang dugo lamang, ang tanging lunas sa sakit ng buto. Huwag po, Emperador. Huwag ninyong isakripisyo. Hindi, ayokong masaktan ka sa harap ko. Ihanda ang espada. Emperador. Reyna. Doktor. Nawalan na naman siya ng malay. Hay. Emperador. Laso ng bulete ay umabot na sa puso. 1 oras na lang ang natitira. Ang Reyna maaaring, may makakaligtas pa ba sa kanya? Magbibigay ako ng malaking gantimpala. May ulat ako, Emperador. Si Prinsipe Jean ay may paraan daw para mailigtas ang Reyna. Magmadali. Tawagin si Prinsipe Jean. Nakikita ko ang inyong kamahalan. Ang aking kapatid ay nakahanap ng Snow Lotus ng Tianshan. Ang tirahan ng Snow Lotus ng Tianshan ay lubhang mapangani. Buong puso po ninyong iniligtas ang Reyna. Pagdaliin niyo ang paggawa ng gamot. Prinsipe Jean, paano ninyo nalaman na kailangan ko ang Snow Lotus ng Tianshan?
Nang pumunta ang kapatid ko sa palasyo, nakasalubong niya si Panyon sa tabi ng Reyna. Nakita niyang nagpanik, kaya tinanong niya, at nalamang nalasan muli ang Reyna. Walang oras para mag-report sa inyo. Dali-dali siyang naghanap pagkalabas ng palasyo. Tama po ang inyong sinabi, mahal na hari, kailangan ng painumin ng gamot ang Reyna. Mahal na hari, bumubuti na ang kulay ng mukha ng Reyna. Gigising siya sa loob ng 3 araw. Nagtagumpay si Prinsipe Jin ngayon. Bibigyan kita ng gantimpala. Aalis na po kami, mahal na hari. Mahal na hari, bakit ninyo inililigtas ang lahat? Nagsasakripisyo kayo. 2 dahilan. Una, para sa pagkakaibigan natin noon. Pangalawa, para sa suporta ng pamilyang Lin. Sa panahong iyon, hindi na ako kawawa, at hindi na kayo makakapagsamantala. Ji-Wei, magtiis ka muna. Ang kaharian, at ito pareho kung kailangan. Reyna, ano ang nararamdaman mo? Ang lason sa katawan ko ay halos nawala na. Kailan ka nilason? Bakit parehong lason? Hindi nagka-atake si Yukino. Karaniwang 1 taon bago magdulot ng atake. Hari, nakagising ka rin. Bakit nandito ka? Nasaan ang Reyna? Mula nang mahimatay ka. 2 linggo na siyang nawawala. Nalisan na ang lason mo. Si Yukino ang nagsakripisyo para ilipat ito sa kanya. Ano ang kalagayan? Kailangan nating kausapin si Yukino. Emperador, dumating ka rin. Namimiss na kita. Narito na ako, kamakailan. May bagong pabango mula kanluran. Para sa'yo. Lanan. Pakiramdam, ano masasabi mo? Handog mula sa emperador. Siyempre maganda ito. Wala kang lason. Ang inyong kamahalan. Talagang, ako ang nagligtas sa inyo. Ang Emperatrice Bai, may sinabi sa inyo. Ang Emperatrice ang tunay na nagligtas sa akin. Ang pabangong nagpapalabas ng kanyang lason. Ito rin ay mula sa inyo. Oh. Ayaw sa akin ng Emperatrice. Alam naman ninyo ito. Sabi ninyo may lason kayo. Bakit hindi ito umepekto? Kahit amuin nyo, binigyan kita ng pagkakataon. Simula ngayon, si Consort Su ay ipinagbabawal. Habang buhay. Sa palasyo. Oh. Oh. Dala ni Prince Jin ang bihirang Snow Lotus. Sa palagay ko, anong posisyon ang nararapat sa kanya? Ang inyong kamahalan, kayo na ang bahala sa estado. Hindi ako makikialam. Dahil sa pagligtas niya sa inyo, bigyan natin ng simpleng posisyon. Po, nagsiselos ho ba kayo? Lumalaki na ang iyong apo. Ako, binabati ko ang inang Reyna. Kamakailan ang kagalang-galang ay tila malapit na sa Reyna. Lagi niyong sinasabi, gusto ninyo ng apo. Hindi mo naunawaan. Nakamit ng mga Lin ang tagumpay, ngunit ayaw pang bumalik. Mahal na hari. Baka nagbabalak sila ng paghihimagsi. Ang usaping ito ay walang kinalaman sa Reyna. May kinalaman man o wala, hindi dapat siya magbuntis ngayon. Anak ko, para sa kapakanan mo ito. Pasok ka na. Mahal na hari, narito ang inang Reyna. Tunay ngang kamangha-mangha ang ganda. Salamat po, inang Reyna. Ano kaya ang nangyari sa akin? Poong Reyna, di darating ang hari. Nasa bagong tinanghal na consortye siya. Siya ang hari. Libo-libong magaganda sa palasyo. Dapat noon ko pa naisip. Huwag magpakain sa pangarap sa kanya. Poong Reyna, paparusahan ba natin siya? Panyon, tandaan mo ito. Kung hindi ako gagantihan, hindi rin ako gaganti. Ngunit kung ako'y apihin, gagantihan ko ng 100 beses.
Pinadala ka ng Reyna Dowager para alagaan ako. Alam mo ba kung paano mag-alaga? Nauunawaan ko po. Gusto mo bang maglingkod sa akin? Ikaw ay hindi karapat-dapat sa pribilehiyong ito. Sukang-suka ako sa pagiging tinuturuan. Kahit pa mismo ang Reyna Dowager. Lele. Emperador, ilang taon na kitang minamahal, kaya pinili ng Reyna Dowager na mag-alaga sa. Huwag mong ako mintindihin ng mali. Sa puso ko, tanging ang Emperatrice. Hindi kita gagalawin kailanman. Ngunit sa tapat mong pagmamahal, maglingkod ka ng nakaluhod. Emperatrice, ang kahihiyan ngayong araw ay sa iyong lahat. Prinsesa Ye, kahit anong pampaganya ang gamitin niya, ang emperador, ay 3 araw nang pumupunta sa kanya. Panyon, mag-ingat ka sa pagdada. Prinsesa Lin, ikinalulungkot ko ang pagpapabiye sa iyo. Puro na lang si Prinsesa Ye, ang dinadalaw ng emperador. Panyon, lalong nawawala sa lugar ang mga salita mo. Dapat turuan ng Emperatrice. Ang mga bastos na tulad nito, o kaya ako na ang bahala? Matapat lang si Panyo. Mula pa noon, ano nang masama doon? Dumating ang Reyna Dowager. Ang kapal mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapak? Hinamak mo si Concubinaye? Tawagin ang mga gwardya. Ikulong si Panyon sa presinto. Subukan nilang gawin habang nakatingin ako. Kay lakas ng loob mo. Lalaban ka ba sa kagustuhan ko? Makikipag, matigasan ka ba sa harap ng lahat? Inang Reyna, dapat pairalin ang katwiran. Hindi ako makapayag. Ikaw, Inang Reyna, kung ayaw pumayag ng Reyna, ako na ang bahalang Si Panyon sa presinto. Concubinaye, taong akin siya. Wala kang karapatang makialam. Walang galang. Nais ka lang tulungan ni Concubinaye. Bakit hindi mo maintindihan? Dali. Tawagin ang mga tauhan. Hulihin si Panyo, wala kayong magagawa habang nandito ako. Ingat kayo sa pilak na karayom ko. Baka hindi na kayo makalakad pagkatapos. Ikaw, Narito na ang emperador. Magsiurong kayong mga bastos. ang Reyna ay nanghimagsik. At ako pa ang tinakot niya. Sa araw na ito, miss, bubuwagin ko ang kanyang pagiging Reyna. Itinatag ang Reyna ng kanyang kamag-anak, ang emperador. Hindi ko kailanman maaaring alisin ang Reyna. Ngayon pa lang, wala siyang galang sa akin. Bukas baka lumaban na sa emperador. Ang kapal ng mukhang ito, ang Reyna, hindi ko siya patatawarin. Dinungisan mo ang dangal ni Noble. Dapat kayong parusahan ng magkasama. Tingnan natin sino makakakuha kay Panyo. Daanan muna kayo sa akin, ang Reyna Dowager. Bakit kayo makikipag-away sa Reyna? Dahil lang sa isang hamak na alila? Hayaan nyo na po sa akin ito. Maaari. Gawin mo ang sabi ni Noble. Ikaw na ang bahala. Ang emperador. Ang kagalang-galang na Reyna. Huwag na po kayong sumuway sa emperador. Kukunin ko na po ang tao. Mahal na Reyna, ako mismo ang sasama kay Noble. Huwag kayong mag-alala, ako ang gagabay. Walang galang na tao. Mga gwardiya, hulihin ang Reyna. Inang Reyna, ako mismo ang mag-aaral ng batas kay Noble. Panyon, ikaw. Inang Reyna, ayokong maging pabigat sa inyo. Inang Reyna, sana noon pa ako nagpakahinahon. Mauna na po ako. Anak na prinsip, para sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Magdesisyon ka na agad. Nagtaksil si Lin Jiang. Posible ba yon? Ito'y mula sa pinakamalapit na tauhan. Ni Lin Jiang na nakasulat ng kanyang kung tunay na tapat siya, bakit hindi siya bumalik? Inang Reyna, tiyak may nakatagong dahilan. Naniniwala ako kay Lin Jiang. Ang salita ng emperador ay para ba kay Emperatrice? Kailangan kitang paalalahanin. Mula noon pa man, nakamamatay sa hari ang pag-ibig. Emperatrice. Pinarusahan ko si Panyo para protektahan ka. Mula ngayon, huwag kang tututol sa Inang Reyna. Matutong sumunod ng buong puso, kung hindi, Gaya ng kay Concubinaye, na naging masunurin, kaya siya minahal ng lubos ng emperador. ikaw. Sa puso, ikaw lang ang nariyan. Sa mga susunod na araw, may intindihan mo rin. Hara, patawarin ninyo po ako. Walang problema, umuwi muna kayo. Opo, Hara. Kayo rin umuwi na.
Nais kong maglakad ng mag-isa. Opo. Ito ay tungkol kay Prinsipe Jin. Ano ba talaga ang nangyari? Tinawag ako ni Prinsipe Jin na nakaitim. Para saan? Narito ako para sabihin sa Hara. Ang pamilya Lin. Maaaring magkaroon ng malaking problema. Ang pamilya Lin. Impossible yun. Ang kapatid kong si Lin Jiang ay pinagkakatiwalaan ng hari. Iba na ang panahon ngayon. Nanalo si Lin Jiang sa digmaan sa hangganan. Hindi siya makabalik. Pinaghihinalaan ng hari na siya'y maghihimagsik. Impossible yun. Pupunta ako sa hari. Huwag kang pumunta. Mawawalan ka ng proteksyon kung pumunta ka. Nais ka ng Reynang Dowager na patayin. Ngayon ang simulan yun. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Ano ang motibo? Ji-Wei. Magsanib puwersa na tayo. Nagbago ka na. Subukan mong sabihin, paano mo balak makipagtulungan? Ako ang pupunta sa hangganan para alamin ang sitwasyon. Kung hindi magtaksil si Lin Jiang. Ang angkan ninyong Lin ang dapat kumalinga sa akin sa korte. At itaas ang aking posisyon. Mabigat ang iyong katayuan. Kailangan mo pa rin ng proteksyon ng ministro. Ito'y pagbuo ng grupo para sa pansariling interes. HMPH. Ngayon ay kinatatakutan ako ng emperador. Nagseselo sa aking kakayahan at talino. Binigyan lang ako ng walang kwentang posisyon. Kahit patayin nila ako balang araw. Posible rin yun. Bigyan mo ako ng 3 araw para mag-isip. Bibigyan kita ng sagot. Makalipas ang 3 araw, ibigay mo ang sagot. Kalahating buwan nang hindi dumalaw ang emperador sa iyong silid. Marahil ay nag-iisa at malungkot ka na? Ha! Madalas ko ring hikayatin ang emperador na dalawin ka ng mas madalas, pero ayaw niyang banggitin ang tungkol sa iyo. Wala rin akong magagawa para tulungan ka. Mas dapat mong alalahanin ang sarili mo, concubine. Kapag nawala na ang iyong kagandahan, sa tingin mo ba'y patuloy ka pa rin? Pahahalagahan ng emperador? Ang pag-asa sa ganda para mapansin ay hindi magtatagal. Sa edad mo na bilang emperatrice, hindi na bagay ang magsuot ng bulaklak. Bagay ito sa akin. Panyo, pumunta ka at pumitas ng bulaklak para sa akin. Kahit ang tagal ko nang nagtuturo sa'yo, natusok ka pa rin ng tinik ng bulaklak na ito. Ikaw, ganito mo ba laging tratuhin si Panyo? Inang Reyna, paumanhin po naway patawarin ninyo ako. Sinusunod ko lang ang utos ng Inang Reyna. Inang Reyna, ano po ang ibig sabihin eh? Tingnan ninyo ang mga sugat sa kamay ni Panyo. Ang ginawa niya ba'y pinahintulutan ng Inang Reyna? Inang Reyna, huwag ninyong lapastanganin ang Inang Reyna. Dapat mong ingatan ang iyong mga salita at gawa. Hari, kayo na po ang magpasiya kung ano ng parusa sa akin. Ikaw, Inang Reyna, ipagpaumanhin ninyo po. Isasabit ko na lang po ang bulaklak. Inang Reyna, kayo po. Simula ngayon, ikaw ay may curfew sa loob ng 1 buwan. Ang mahal na hari, pwede po bang sandali pa kayong manatili? Kailangan kong tapusin ang mga dokumento. Mauna na ako. Wow, pakihugasan po ang inyong mga kamay. Maaari ba namang ako pa ang nagnanais mawala ng pagtingin ng emperador? Nais mong bumalik sa reyna ano? Hindi ko po balak iyon. Ha? Nawala ang aking hikaw na perlas. Ikaw ang kumuha nito sigurado. Hindi ako. Hindi ako nagnakaw. Mali kayo. Hindi ako magnanakaw. Tulong! May tao dito. Wala akong kasalanan. Hindi ako kriminal. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako. Pakawalan niyo po ako. Hindi ako ang may sala. Wala akong ginawa. Hahamon ka pa ba? Ilahin niyo siya.
Para maghanap sa harap ng lahat. Opo, wala akong ninakaw. Pakawan niyo po ako. Reyna, dahil sa'yo ako pinabayaan ng emperador. Ang galit kong ito ay sasambulat lahat kay Panyon. Panyon, kung aaminin mong ninakaw mo ang aking gamit, hindi kita parurusahan. Hindi ako magnanakaw, bilang alila ng Emperatrice na nagsisilbi. Paano ako makagawa ng pagnanakaw? Isang traidor na taksil ang nagbalik ng sama. Halughugin lahat. Tingnan ninyong lahat. Ang bunga ng pagmamalabis sa akin. Ang iyong kamahalan, walang nakuhang hako kay Panyon. Kanina pa kayo nangakong nanalo sa akin. May makakapigil ba? Sampalin ng 100 beses. Array. Hindi. Tama na po. Sampalin. Pag namatay, itapon sa libingan ng mga dukha. Huwag magpadalos-dalos. May nangyari ba kay Panyon? Gaya ng hinala ninyo kamahalan. Ayon kay Consort Ye, nagnakaw si Panyon ng gamit. Ipinapalo siya ng 100 beses. Ano ang nangyayari? Tumigil. Humiwalay kayo. Hindi magpapatawad ang aking mga karat. Kung magpapatuloy pa kayo, baka maging bastos na ako sa inyo. Hanggat hindi ako inaapi ng tao, hindi ko rin sila gagawa ng masama. Kayo ang nagtulak sa akin sa ganitong kalagayan. Ha. Aminado na ako sa pagkakamali. Poong mahal. Kung papatuloyin niyong bugbugin, paano ko ito ipapaliwanag sa Reyna? Gaano ba talaga ang halaga ng buhay ng isang hamak na katulad? Malapit nang mapaalis ang Reyna. Ano pa ang kinatatakutan ninyo? Tumulong kayo. Sige, hampasin mo. Hampasing mabuti. Tumigil na kayo. Reyna, pinagbabawal ang lumabas ngunit sumuway ka pa sa utos ng hari. Talagang walang takot sa kamatayan. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na walang takot. Anong balak mong gawin? Ako'y pinagkalooban ng titulo ng emperador. Ako rin ang reyna na itinalaga ng emperador. Pigilan mo yan. Inyong kamahalan, papatayin po kami ng reyna. Reyna, anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa. Binigyan ko lang siya ng bago. Paraan para hindi na siya makata. Reyna, Bitawan mo. Kung hindi mo siya pinigilan, hindi sana namatay si Panyon. Papatayin ko ang babaeng mailasot. Reyna. May tao ba dito? Dalhin ang babaeng ito sa Cold Palace, Lenggo. Hayaan siyang mamatay sa kalayaan. Panyon, Zyway. Nanaginip ka na naman ng masama. Ako ay, nagpalipat na kay Lady E sa Cold Palace. Panyon, makakatulog ka na ng mahimbing. magpahinga ka. Patay na ang taong iyon. Anong saysay ng pakitang tao mong ito? Reyna, malalaman mo rin ang katotohanan. Ginagawa ko ito para maprotektahan ka. Ako ay, nag-alis ng iyong pagkulong. Magpahinga ka ng maayos. Xiaoyu. Ipasa mo ang jade pendant na ito kay Prince Jade. Opo. Babalakin ni Dowager na paalisin ang reyna. Hindi na tayo pwedeng maghintay ng kamatayan. May pag-uulat po ako sa inyong kamahalan. Si Lin Jiang ay nagtaksil at sumuko na sa kalaban. Dapat niyong alisin sa pwesto ang reyna. Tama nga po, hindi karapat-dapat maging reyna. Ikulong na sa malamig na palasyo. Pag-aralan muna nating mabuti ang kaso ni Lin Jiang.
Pinagkakampihan niyo ang Reyna. At ngayon ay, lalaban pa ba kayo sa hari? Ang inyong kamahalan. Ipalabas na ngayon ang kautusan ng pag-aalis sa Reyna. Ako ang nag-iisang anak ng langit. Reyna Dowager, wala kang karapatang manghimasok sa estado. May tao ba dyan? Tawagin ang Reyna para sa proklamasyon. Up. Handa na ang karwahe. Lumabas na ng palasyo ang Reyna. Magpadala agad ng mga tauhan para hanapin siya. Huwag ninyong kalimutan. Ingatan niyo ang Reyna ng walang gasgas. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Karwahe ito ng hari. May lakas ka bang pigilan ito? Tingnan ninyong mabuti. Ang inyong kamahalan. Buksan. Aray. Aray. G-Way, nadala mo ba ang sagisag ng hukbo? Sagisag ng hukbo. Plano pala ito para ako'y iligap. Para lang pala sa sagisag ng hukbo. Ang kailangan ko ay, hindi lang ang sagisag ng hukbo. Hindi sapat ang ganitong pilak na karayong para saktan ako. Nakita mo ba ang kahina-hinalang tao na umalis ng kastilyo? Nakita ko ang kamahalan na Prinsipe G. Pumunta siya sa labas ng lungsod. Prinsipe Jin, delikado. Bilisan niyo. Buksan ang mga pintuang bayan. Hinaharap ng prinsipe. Magmadali. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, ihagis ko ang sagisag ng hukbo. Huwag gagalaw ang lahat. Lin Ji-Wei. Prinsipe Jin, tunay kang hindi pangkaraniwan. Nalason ka na, huli na ang lahat. Hindi ka kalaban sa akin. Ayaw makinig ng payo. Mukhang, wala na akong choice kundi alisin ka. Kung papatayin mo ako, mawawala ang antidote magpakailanman. Maghanda ka na. Zyway, Aray, Emperador, huwag lalapit. Isang hakbang pa at papatayin ko siya. Prinsipe Jin, kung papatayin mo ang Emperatrice, ang inyong emperador, hindi ko ito palalampasin. Hindi mo maprotektahan ng sariling babae? Walang kwenta. Sugod. Lusob. Patayin si Mer Ongzun. Ako na ang bagong emperador. Emperador. Mahal na hari, Napakalalim talaga ng pagmamahal mo. Ako ang maghahatid sa inyo. Sa impyerno. Ha? Ha? mahal na hari, Hari, magmadali na tayo. Mahal na hari, wala na siyang pag-asa. mahal na hari, Takbo na. mahal na hari, Huling-huli na kaming dumating. Inang Reyna, patawarin ninyo ako. bumalik na tayo sa palasyo. Mahal na hari, gumising po kayo. Murong Zun, tiyak na ililigtas kita. Ako ang gagamot at pipigil ng... Ikaw ay bantayan ang pintuan. Walang papapasukin. Inang Reyna, tumawag na lang po tayo ng manggagamot. Hindi ako mapapanatag. Walang nakakaalam kung binili ni Prinsipe Jin ang mga doktor. Tama po kayo. Hindi ko papapasukin ng sinuman. Nabalitaan kong nasugatan ng emperador. Narito po ako para dumalaw. Pakisilip po ninyo ako. Utos ng Emperatrice, hindi pinapayagan ng sinumang walang kinalaman na pumasok. Ito ba'y paglapastangan sa akin? Nasugatan ng emperador, kahit ang mga doktor ay hindi pinatawag ng emperatrice. Ano ba talaga ang balak nila? Pinagagaling ng Emperatrice ang Emperador. Binibining Zuanay, kayo po'y dapat bumalik na.
Nais mo ba akong patayin ngayon? Ako'y papasok sa luhan. Dumating na ang Reyna Dowager. Reyna Dowager, nasugatan ng emperador, kahit ang mga doktor ay hindi pinatawag ng emperatriz. Hindi ba't ito'y pagbabanta sa kanyang buhay? Isang malaking kapalanuan. Kung may mangyari man sa emperador, kayo ang mananagot. Murong Zun, hindi kita patatawarin sa kamatayan. Narinig mo ba? Reyna Dowager, pinagagaling ng emperatriz ang emperador. Hindi na siya ang emperatriz. Huwag mong kalimutan, ako ang Reyna Dowager. Kung hindi ka aalis agad, pupugutan kita ng ulo. Humayo ka sa aking daan. Emperador. Umalis ka. Ano nang nangyari? Hindi naman ito espesyal na araw. Bakit ka nagpapasalamat? Reyna, hinayaan mong sugatan ng emperador ng walang doktor. Nais mo ba siyang pahamakin? Lin Zaiwei, lumuhod ka sa harap. Hindi ka na reyna ngayon hanggat walang utos ang emperador. Ako pa rin ang reyna. Kailangang magpagaling ang emperador. Napakagaling mong magpakatigas. Sumasalungat ka na sa akin. Doktor, tingnan mo ang sugat ng emperador. Opo. Huwag kang mabahala, mahal na Reyna. Ang doktor ng inahing Reyna, hindi maglalagay sa emperador sa panganib. Inahing Reyna. Huminto na ang pagdurugo ng emperador. Subalit, hindi natin alam kung kailan siya gigising. Walang kasiguraduhan. Ang iyong pagkareyna, ako muna ang magtitiyak nito. Alagaan mo ng mabuti ang emperador. Kapag may nangyaring masama sa aking anak, ikaw, ay sasamahan mo siya sa libingan. Lilinisan ko ng maayos ang emperador. Kung hindi magising ang emperador, mamamatay siya. Ginang opisyal. 7 araw nang hindi nagigising ang emperador. Bakit hindi pa siya nagigising? Ang lahi ng hari ay, baka magtanong muli dito. Gigising din siya. Hindi niya ako pababayaan. Kung mawawala ka, paano na ako? Isa akong ulila. Sa kakaibang lugar na ito, na walang kakilala. Bago kita nakilala, akala ko'y sinwerte na ako, sa awa ng langit. Reyna, hating gabi na. Mauna ka nang magpahinga. Lumabas ka. Bilisan mo. Prinsesa Yukino. Narinig kong di ka gusto ng emperador. Nasa listahan ka ng mga isasakripisyo. Ano ang gagawin ko? Kung hindi talaga gigising ang emperador, anong gagawin ko? Paano na? Huwag mag-alala, ginang opisyal. Kung tutulungan mo ang hari, hindi ka mapapahamak, manatiling tiwasay, at tatangkilikin ng kayamanan. Salamat sa kabutihan ng hari. Ako ay titiyagang matutulungan ng hari upang maging pinakamakapangyarihan. Paalam na muna. Lin Jiwei. Tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. 10 araw na, hindi pa rin nagigising ang emperador. Reyna, anong kasalanan ang iyong nagawa? Reyna Vyuda, huwag po kayong mag-alala. Gigising na ang emperador mamayang gabi. Akala mo madadaya mo ako? Traidor na ang angkan ninyong Lin sa imperyo. Pinilit ka lang panatilihin ng emperador bilang reyna. Tingnan natin ang mangyayari ngayong araw na ito. Sino pa ang magliligtas sa iyo? Maraming tagumpay ang aming angkan sa digmaan. Tapat kaming naglilingkod sa emperador. Kaya nga hindi kami pinawalang sala ng emperador. Hindi kanya pinatanggal bilang reyna. Tumahimik ka. Narito ang mga ebidensya. Wala nang pagtatakip sa katotohanan. Ipapakita ko po ang katotohanan. Sa loob ng harem na ito, sino ang tunay na nagnanais wasakin ang imperyo?
Emperador. Ling Jiwei lang ang minamahal mo. Ako'y hindi mo na pinapansin. Kaya nga, ako na ang magpapalam sa iyo. Nako, nahulog ako sa bitag. Zhang Xuenai, ang tapang. Susubukan mong patayin ang emperador. Ikaw ang may pakana ng lahat. Para lang mapahamak ako. Ipinakita mo ako sa Reyna Viuda. Reyna Viuda. Inang Reyna, ako po ay inosente. Ako ang Reyna. Ako ang tunay na Reyna. Tumahimik ka. Magdadahilan ka pa ba? Ang babae mong malupit ay karapat-dapat tumawag ng mga gwardiya. Opo. Ayaw kong mamatay bilang sakripisyo. Ayaw kong mamatay. Gigising ang emperador mamayang gabi. Ano ang sinasabi mo? Binabayaran mo ba ang emperador? Kasinungalingan iyan. Ayon sa mga tauhan ni Prinsipe Jit, hindi na muling gigising ang emperador. Ngunit ako. Kahit mamatay man ako, isasama kita sa hukay. Paano mo nalaman si Zhang Xuenuo ay nagbabalak pumatay sa emperador? Matagal ko na siyang pinapatanood ng mga lihim kong tauhan. At nahuli namin, siya ay may koneksyon kay Prinsipe Jin. Matalino ka pala. Ang iyong posisyon bilang reyna ay ligtas na ngayon. Inang Reyna. Emergency po. Nagrebelde si Prinsipe Jin kasama ng kanyang hukbo. Paparating na sila sa Hall of Mental Cultivation. Mukhang matagal nang nagpaplano ng paghihimagsik si Prinsipe Jin. Nasa panganib ang emperador. Buti na lang nakarating ako ng maaga. Binibining tagapangasiwa. Anong nangyari? Si Prince Jing ay naghimagsik na. Malapit na siyang sumalakay dito. Tulungan niyo po ako agad. Huli na ang lahat. Ako ang nagbigay ng lason sa emperador. Reyna, wala na tayong magagawa. Ha ha ha. Sa huli, ang trono ay mapapasa akin. Shangguan Jing, hindi ka karapat-dapat sa tronong ito. Naipahayag na ang banal na utos. Ako, ang bagong emperador na. Shangguan Jing, gusto mo talagang maging hari ng mag-isa? Hindi ka natatakot magising ang emperador at managot sa kasalanan? Hindi siya gising. Ang babaeng kasama niya. Ako ang nag-ayos ng lahat. Ngayon, ako ang emperador. Gawa-gawa mo lang yan. Huwag mong kalimutan, hawak ko pa ang simbolo ng kapangyarihan. Tumigil kayo. Sino kayo? Buksan niyo ang mga pintuan. Saklolo kami para kay Prince Jin. Prince Jin, magmadali kayo. Patayin sila. Sumugod na kayo. Jiwei. Ngayon din, sisirain ko ang iyong dangal. Sa akin na ang kapangyarihan. Ay, Ha! Ha! hari. Ha! Ha! Papatayin kita. Merong Zun. AGH. Panginoon, nahuli ang pagliligtas ko. Hari, patawarin ninyo ako. Ubo. Ubo, ubo. Si Shangguan Jin ay bababa sa ranggo at ipapadala sa Ningguta. Hindi na makabalik sa kabisera. Ayokong mapunta sa Ningguta. Pakamatayin mo ako. Hindi kita papatayin. Bubuhayin kitang. At durusa magpakailanman. Patayin mo na ako. Pakiusap, patayin mo ako. Zai Wei. Zai Wei. Zai Wei. Maligayang bati, binibini. Chai Wei. May anak na tayo. Anak, totoo ba? Siyempre tutu. Mapaglalalangan kaya kita nito. Anong nangyari? May nararamdaman ka ba? Hindi, medyo nahihilo lang po ako. Epekto lang ng pagbubuntis.
Magsilayas kayong lahat. May isang bagay ako na nais kong sabihin sa'yo. Ano ba yan, ang misteryoso? Ang sinabi mo nang ako'y nasa koma. Narinig ko lahat. Alam niya na hindi ako tagamundo na ito. Anong gagawin ko? Marami akong asawa sa harem. Palalayain ko ang harem ko para sa'yo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sinabi ko na sa'yo. Nais kong mabuhay ng matagal kasama ka. Magkasama tayo magpakailanman. Nais kong makuha ang puso mo. Hanggang pagtanday magkasama tayo. Subukan mong habulin ako. Dahan-dahan lang ang takbo. Subukan mong habulin ako. Lagi mo bang ginagawa ito para sa mga bata? Kakakuha ko lang ng maliit na anak. Pahinga naman ako kahit konti. Ile. Pinauwi ko na ang harem para sa'yo, ikaw naman para sa akin, dagdagan mo pa sana ang ating anak. Nabalitaan ko kasi na, ngayong araw, may ministro, nagregalo ng bagong dilag sa emperador. Galing pa raw sa Persya. Nanay ka na. Nagsiselos ka pa rin? Ano ba? Ano ba?